Hey, what's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day. So, good afternoon, everyone. Hello, sisters. Hello, mga friends. Hello. Hi, hello. Hi, Okay, welcome back. Welcome back. Welcome back, everybody. Welcome back. Everybody's having a good time this Saturday, this Sunday noon. And again, ang ating pag-uusapan ay tungkol pa rin sa pag-ibig dahil long stretch ang February, ang Feb-ibig month. So, we will be discussing about pag-ibig again. Today, ang topic natin is how do we keep ourselves from fading? Bakit yun? the music playing. How do Ah, you the say? music playing pala. Okay, today's topic, how do we keep the love keep on burning and last? Hey, So welcome back sa ating episode 12! 12! 12! 12! But before anything else, umpisa muna natin ang ating first segment, ang ating wisdom thought for today. Maganda kasi yung nabasa ko. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. O, di ba? Hindi ko siya naiintindihan. Very high school. Mm-mm. I-count mo daw yung age mo by friend. Hindi sa taon. Tinagalog ko lang. Kaya I-count mo pala nagbabawas tayo ngayon ng friends. Ayaw mo Ikaw, madagdagan ng age? by smiles, hindi sa tears. Masyadong ano naman to. Oo. Parang timelessness, happiness, gano'n yung ano niya. Yung ano ba, yung sense nung thoughts na yun. O yung thought na yun. Yun lang. Ako, teka, ang take ko dyan, yung sinabi mo na count your years by number of friends, not by years. At saka yung smiles, not with years. True and totoo naman. Siguro sa edad naman talaga natin ngayon, nandun tayo sa quality, hindi na sa quantity. Correct. Yeah. Diba? Kaya nga tayo na buong apat eh. So, parang, oo nga. Gusto kong bawasan ng tatlo eh. tayo na nga lang eh. Totoo naman, no? Ano mo nga ba? Yung mga nagkakagulo sa social media, yung mga nagpaplastikan, nagbabackfight doon sa mga, ano nila, yung naglolokohan, nagkakasiraan sa pera, nagkakasiraan sa jowa, sa chismis, buhay ni ganito, ganoon. So parang sa atin naman kasi, we value kasi yung una-una, yung, ano mo yun, kapag hindi naman tayo binibigyan ng permission na ano tayo, i-chismak. Or even if we heard something na hindi masyadong maganda sa kaibigan natin, we have to confirm first doon sa tao. Tapos hindi na lang Yeah. natin ikalat pa. Kasi we True. are matured enough naman na para pag-aksayahan yung mga ganyang panahon. And even if meron mga chismis na parang we'll try to keep it to each other na lang. And then discuss it if it's necessary. Mm. Diba? Tsaka may love and respect tayo sa isa't isa kasi. Hindi Oo, yung Nay. parang Kumbaga, parang walang pakialam, basta Yeah. kwento mo lang sa iba na si ganito, si ganyan, di ba? Kaibigan mo siya. Parang hindi tayo ganun. o kaya nga, di ba nagtataka yung iba bakit solid pa rin daw tayo. So, Mm-mm. that's the Sabi nga reason. natin, hindi kasi tayo nag-uutangan. Yun yung that's a secret. At saka yung count your smile, not your tears. Ito yung tayo ba nagkakakwentuhan at nag-reminisce? Ano ba ang inaalala natin? Di ba mostly yung tawanan natin, hindi naman yung pain. Masaya naman, Oo. chef. Kasi mas masarap bilangin at balikan yung masasaya. So, yun. Sa akin, yun nga, kasi friendship is, sa atin kasi parang tested through time na eh. So, hindi siya yung tipong, di ba, lagi yung sinasabi before sa inyo from the first episodes natin, di ba, parang sabi ko parang ayoko nung parang pilit na friendship. Yung parang dahil para magkaroon ka lang ng community, dahil wala kang kasama dito, makipag-mingle ka sa iba para meron kang kasama dito. It's not, hindi na kasi yung hinahanap mo at this age or at this moment
'di ba, in your life. Hindi na yung parang sa dami ng friends dapat may makasama ka and all. Parang tapos na tayo dun eh. So ngayon, parang ang hinahanap mo, yung talagang, well, actually, hindi mo na Nurturing hinahanap. na. Kasi na-develop mo na through time. Kahit gaano katagal na hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagkikita-kita. Pero pag nakita-kita tayo, parang kahapon lang. Yung ganon. So, ganun yung friendship na na-develop na. So, it's not really the quantity ng friends na meron ka. Hindi yun eh. Talagang yung quality ng friends na nagkaroon ka. 'Di ba? So, ngayon mabibilang mo na lang kung ilan talaga eh. So, bali 22 tayo. Minus 3 Kahapon lang nagbawas ng FB friends. Friends? Ako Wow. din, actually. Ang Actually, saya. Oh, isa pa yun Ria, 'di ba? Inaano ko lang yung mga sino talaga yung tao nasa paligid ko. Ang sarap pala ng Ako si Mama Maria. Uy, ako si Curacha Blackproof. Ayun, siguro sa akin naman, yun, tama naman lahat yung mga sinabi nyo nga. At this time and age natin, parang, Kasi kung mali, Ilan talaga. kaya friend nyo na rin ako, parang nag-disagree ako sa inyo. Bawal. sinabi yun lahat. Aba naman, ilang kagigising mo na. Dapat tumama kami. Ayan. Pero dun nga, di ba, parang at this time and age natin talaga, parang hindi naman importante talaga yung quantity, kung gaano kadami yung friends, pero yung quality talaga ng friends mo. Kasi ngayon talaga sa age natin, doon natin nakilala na at tested na yung mga friends list natin talaga. Kung sino talaga yung totoo at andyan sa atin in terms of mga ng mga problema or hindi man. Kasi yung iba, in terms of lang yung mga good things at lang, andyan sila, yung mga friends natin. Pero in terms of mga problema at wala na. So, doon mo talaga matetest yung mga true friends mo. Parang same din, di ba sabi nyo nga, nagbawas kayo ng mga friends sa Facebook or parang di ba tayo din, parang kailangan talaga natin mag-declare tulad ng mga clothes natin na kapag hindi Yes, decluttering. parang nakakadagdag lang ng space sa cabinet natin instead na magkaroon pa ng mas maluwag na Pero dahil hindi pa natin nagagamit or hindi na natin kailangan, dapat natin i-let go na para hindi na madagdag sa atin na may ibang gagamit. Diba? Correct. At saka magkaroon ng space para sa iba. Tayo. Grace, friendship to ha. Okay ka ba? Tayo. Sige. Nasaan na tayo eh. Friendship pa lang tayo Bottom line, Bottom line, you don't need a ayan, lot of kaya tayo may friends, podcast. diba? So, ang pag-uusapan natin ngayon is to simplify yung natin. Bakit sa aming karanasan, sa aming palagay, at saka sa mga opinion namin, ano yung mga naging reason bakit nananatili yung love and relationship sa amin? Okay. Kami bilang magpi-15 years na sa Wow. June. O diba? Nalagpasan namin yung Dalawang 7 years. curse ni Mama Dada na 10 taon lang. First talaga. Mama Maria, ano yan? Dating o yung sa kasal na ang Kasal yan, kasal. Wala naman kami, hindi naman kami nag-date. Hindi kami nag-kami. Yeah. Wala nga pala kayong label. Noon pa sa inyo na uso ang label. Anyway. So, ayun na nga, bilang si Mama ay 15 years, Dada, ilang taon na kayo? 5 years kaming kasal. 6 years kami together. Ayun. Yeah. So, ako bilang teka. Oo. How many years na pala kayo, Nay? Oh my goodness, kasabay namin ng Katniel. Wow. Ready ka na? Years? Congratulations sa nagpasal. Ako, dito ko tatanungin ilang years. 10 and a half. Hiwalay. Bilang kada episode. Oo nga, no? Ilang years na, Mama? Uy, 10 years na akong walang in relationship. Yes. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo alam ang topic, Mama, di ba? Yeah. Of course. Oo naman. Ayun. O siya, ilatag mo na unang
point of discussion. Ano yung foundation ng healthy relationship? Kung sasagot yan. Ako talaga sa amin, ang ano namin is hindi, bawal, hindi naman, by default talaga, parang gusto namin, ayaw namin na nagsisinungaling. At Yeah. syempre, ayaw namin na cheater. Dalawa lang yan, karnal na kasalanan, magsinungaling, at mag-cheat. Actually. Yan. Kasi from there talagang smooth na din lahat. Kasi kung parang, sige, gawin mo na yan, mag-white lies ka, gumimik ka, bumarkada ka, mag-disco ka. Pero, yung trust ko sa iyo, dahil hindi ka magsisinungaling at hindi ka gagawa ng, alam mo yun, hindi ko magugustuhan. Yun lang naman. So, kahit saan ka magpunta, alam ko naman na wala kang gagawin Yun lang naman. Sa amin, compromise. Well, given na yung sinabi mo, syempre, di ba? Sa amin kasi by default, syempre, bawal naman talaga. I mean, hindi mo sabihin bawal, parang yun yung magiging parang breaking point mo in any case. So, pag Deal nag-cheat breaker, ka, may na-break yung trust mo. Isa pa is parang sa amin, compromise. We compromise. Kasi, given yung age gap namin, kailangan talaga namin. Diba? So, hindi pwede kasing, hindi pwedeng lagi nagkakaintindihan kayo eh. So, minsan, may mga gap, minsan, because of misunderstanding. So, we need to compromise. Yun ang isa sa amin. Yun. Siguro, love pa rin. Andun talaga yung... Actually. So, nakapaloob na siguro lahat yun nga, yung sa'yo, bawat magsinungaling, yung compromise. Parang sa amin kusa. Kaya kumbaga, alam naming mahal namin yung isa't isa, yung gano'n. So, nandun na lahat. Kumbaga, sama-sama na siya. Actually, parang pinaka-foundation mo talaga no? Oo, umaandar na siya, umaandar basic. sa isang na yun, parang ganun. So, yun lang. So, kasi ang hirap din, hindi naman naka-experience nung mga yung dating before na matagal kayo naging mag boyfriend girlfriend, tapos may mga anniversary kayo ng ganito na ito lang yung wedding lang, pero yung parang na-experience mo siya ng step by step kung paano ka niligawan. Ako ba naligawan gano'n, yung mga gano'n, paano yung si Jimmy paupuin dyan. paano nangyari, naging ganun eh. So, wala rin ako kasing maikukwentong ganun. Diba? Kumbaga, kung sana lang, nangyari na lang. Parang ganun. So, eto pa naman kami. Still, in love. Still in love. Yeah. Well, sa akin naman, not based on my personal experience. Pero based na lang siguro personal ng parents ko, siguro nakikita ko lang is yung understanding and forgiveness, tsaka yung give and take. Parang kasi pag medyo mainit yung ulo ng isa, tahimik yung isa. Hindi pwedeng sabay. Hindi sumasabay. Yeah. So, ganon. So, siguro yun lang yung nakita ko sa kanila na Pero palagi naman tahimik si tatay. Si nanay talaga yung maingay. Joke. So, yun. Siguro, pag mainit yung isa, tahimik lang yung isa. Hindi pwedeng totoo naman. Sabay. Kasi walang mangyayari kapag parehong mainit ang ulo. Ayun. At saka, inline dyan, madagdag ko nga, yun nga yung dating napag-diskusyonan natin, na kapag ang may di tayo na pagkakasunduan, kapag ang goal mo is, i-insist kung ikaw yung panalo sa usapan na tama ka, hindi yung yung ipaliwanag kung ano yung point, kundi dahil ang goal mo kung sino dapat ang manalo sa usapan, magkakagulo talaga eh. Kasi hindi naman kawalan sa pagkatao mo kung minsan magpatalo ka kahit alam mong mali naman talaga siya. Pero kasi ang iisipin mo, is it worth it na basagin ang relasyon dahil lang gusto mong manalo kasi isang topic na to? Parang ang baba naman. So parang doon babalik doon sa pundasyon na minahal mo yung tao kasi nga mahal mo. Ngayon, dahil hindi yan perfecto,
may mga pagkakataon talaga na hindi kayo magkakaintindihan. Ikaw rin naman, di ba? Yeah. So parang laging may espasyo para mag-isip ng saglit, baka mali rin naman ako. Or baka may tama rin naman siya. Or maaaring sa panahon na ngayon, ako yung tama, pero baka bukas to, ma-realize niya tama ako. Pero hindi kailangang ipag-giitan na ako yung panalo dapat na Of course. mauuwi sa umbagan. Yung mga ganun. So yun, basta yung kompetensya at yung ego na dapat ako yung manalo dito sa usapan na to, yun ang magiging problema. Unlike kung talagang, di ba, basagin yun na agad. Listen. Kayo din Yes. ba? Kasi pag, parang feeling ko, di ba, galit na galit ka, lahat na lang, sabi mo na. Pero minsan kapag ang hinihingi mo lang, ang gusto mo lang marinig, mag-apologize sa'yo, shut up ka. Minsan ganon, yung parang, alam mo yun, doon ka na ma-melt minsan. Kaya lang hindi nangyayari minsan. Pagka ganyan na paano kung hindi pala sorry yung jowa mo? 'Di ba? Mabubuisit ka lang. Dire-diretso ako. Pag dire-diretso, hindi matatapos to. Pagka ganyan, ang ginagawa ko na lang parang iniiba ko na lang ang topic. Sobrang init na. Parang ang gagawin ko, magbabatiin ako ng isang bagay na tipong, yun yung importansya na magkaibigan kayo, kasi mag-best friend kayo at napapatawa nyo ang isa't isa. At sobrang gigil na gusto mo na sakalin, parang may isip mo na lang, saglit, eto na, papakit na, magbo-boiling point na. Magkwento ko na lang, limbawa, magpapadala yun ng jokes na talaga tawan-tawa ako. Kasi either kung napapatawa ko siya, yun yung maibabatiin ko para lang matunaw yung yung init. Right. Oo, yung height ng conversation nung diskusyon, parang, saglit, balik tayo sa pababain natin, tsaka natin pag-usapan yan. Ganun. Oo. Yung gano'n, laging humahanap ako ng point, ganun din naman siya na parang, saglit, umaano na, kasi tawag sa akin chubby eh. Parang, ayan si chubby, ayan ka na naman. Okay. Pag ginagano na ako, parang, okay. Okay. Ay, nako. In all seasons of kung sino pa man tao, yun talagang pagdating talaga sa relasyon, iba-iba talaga. Tsaka yung sabi ni Ria, di ba, love kasi naman talaga yung foundation. Kasi pag nandun yung love, hindi nababasa yung respect, hindi nababasag, di ba? Parang nandun pa siya. Kung mahal mo yung tao, kumaga parang, hindi, mahal ko to, bakit hindi respect tong tao na to, hindi ko babasusin to, hindi ko ganyan. Nandun kasi yung love. Kasi kung wala, feeling ko, di ba sabi natin, mababasag talaga yung the rest. Kasi kung sabihin natin, hindi, yung love yung nawala, wala na lahat. Wala na lahat yan. Pero kung nandun yung love talaga from the start of the relationship at na-sustain nyo yun, hindi nawawala yung respect. Iniintindi mo yun, hindi, mahal ko yan, hindi ko gagawin yun. Or mahal ko yan, ganyan. Pero syempre, hindi mo pa rin maaalis na may mga tao talaga na walang pake. Diba? Kahit nagaano ka mahal, mas mahal ko sarili ko eh. Doon nagkakaroon ng problema. Uy, pero Grace, kulang yung sinabi mo. Ikaw kasi meron ka eh. Yung foundation mo, resilience. Kay Grace, resilience. Girl Scout. Ano ka pang army? Resilience. Pag nag-aaway kayo, hindi mahirap mong patawarin kasi alam mo kung gaano mo kamahal yung tao. Parang napapalitan agad ay, mahal na mahal ko tong taong to. Parang, okay na nga, sige na. Parang gano'n. Tinatanggap mo pa rin yung mga nangyari or nangyari man yun kasi siguro may dahilan. Parang gano'n, ang bilis mong magbago ng mood na okay na. Kasi love na love ko to eh. Parang gano'n. Kasi nga, meron tayong may hangganan tayo, di ba? Deal breaker nga. Kapag love na love mo nga. Kahit, hindi, kukumpara mo nga naman sa cheater. Sige, sabihin natin nagsungit, nagsuplado, or hindi ka masyadong pinapakitaan ng sweetness, hindi nagbibigay ng bulaklak. Pili ka. Yung nagbibigay ng bulaklak, pero may binibigay rin bulaklak doon sa iba. O, sige diba? Na, okay na. Ay, naku. Tapos na? Yun. Tsaka ang ko pa, foundation talaga is, talagang napapatawan niyo yung isa't isa. As in, yung even until now, na
walang nakakatawa dun para sa tingin ng iba, pero sa inyong dalawa, may own bubble kayong dalawa eh. May sarili kayong mundo na you have grown your own culture being with each other na parang alam mo na yung singa, nuances ng tao, yung kidlat niya, kindat mo. Alam mo na ibig sabihin eh. Kaya nga, kumbaga, parang yung sa mga pag-aaway, parang minsan nga iniisip namin, pinag-usapan namin, mukhang kailangan nating mag-away, nakaka-boring na eh. Kasi iba yung effect ng after ng away eh. Parang Mm. syempre, lalayo ng bahagya yung kayong dalawa kasi nga nabuisit kayo, hindi kayo magkikita after how many days. Pero ma-realize mo, habang lumilinaw pa rin balik lahat, yung klaro na, o ano kung ginawa niya to, o ano kung hindi niya to ginawa, wala, mahal mo eh. O, di balik Actually. uli. O, ganun lang naman. Siguro parang iisipin mo na lang, what's good thing? Kahit ito yung Mm. nangyayari, ganon. Pero ganito naman siya eh. For sure Yes. naman, mas daming good thing eh, kaysa doon sa bad thing. Yes. So, yun, ikaw. Mhm. Hindi, sa sitwasyon nitong dalawa, mas lalo silang dapat intricate sa pag-look after ng good nung asawa nila. Kasi nga, wala nang balikan yan. Yan na yan. Diba? Actually, yun naman Kumbaga ang laging parang, sinasabi eh. Ang hanapin mo kung ano yung maganda. Huwag mong yes. hanapan ng mali. Yes. Kasi mauubos lang talaga ng mauubos yan. Oh, next. Meron pa ba kayo ihabol dyan? Last na yun. Na yun. Okay lang ba sa'yo na hindi ka i-reflect ng jowa mo sa social media? Okay. Yung sinasabi So, ang nating sagot ko social dyan, media proud. Oo. Yan. Oo. Pasalamat pa nga ako hindi kami nag-flexen sa social media kasi ayoko rin ng ganyan. Ayoko rin ng mga PDA. Yung ibinabase yung sweetness ng relasyon dahil kung paano ka pinopost, kung how often na pinaflex ka sa social media. Ayoko rin kasi hindi rin ako pala post. Kumbaga parang ayoko na nakikita. Kasi 'di ba ang tao, I mean, pwede mong i-share is yung may mga bagay na hindi ka dapat i-share, 'di ba? Unang-una na dyan, relationship mo. Yung happiness mo, nasa sayo na yan. Yung mga personal na buhay mo, sayo yan. Yung income mo, yung career mo, yung mga plano mo, hindi mo dapat pinangangalandakan yan. Kasi Actually. wala ka na, oo, Correct. Yes. hindi ka naman public figure. You don't anybody na parang ikwento buong buhay mo. I mean, ano pa? I mean, sa akin lang naman, ano? Pero sa akin kasi, ang relasyon kasi, totoo yun eh. May mga ibang artista na pinipili nilang hindi i-share yung moment nila. Kasi kapag in-share mo sa publiko, parang nadodog show. Parang nagkakaroon dyan na, ay, kunyari ka pa, ganyan. Yung parang nagkakaroon tuloy ng negative thought doon sa iba na parang, bibigyan mo lang sila ng window to say something. Hindi man maganda, there will always be somebody na hindi masaya sa buhay nila, na lagi na lang may pakla yung naiisip nila every time may makikitang masaya sa social media. And for us, para isipin pa yun, ipopost pa yan, i-edit pa yan, lalagyan pa ng caption. Parang naramdaman mo na yung tamis ng this is the moment na only be shared in private, 'di ba? So, yun yung essence sa amin ng hindi namin kailangan ng social media. Kung parang ang mas natural sa amin is kung ano yung hindi nakikita. So, doon kami. Mas pure, mas sincere is yung nasa loob lang ng kwarto, nasa loob ng bahay. Yun lang. What you see, bahala na kayo. Kung ano lang yung ina-allow naming makita ninyo. But everything else, nasa sa amin na yun. And this is what make it last. Yung mga ganun. Hindi ikaw. Di ka. Hindi kasi ito, may sitwasyon. May kilala kami magjowa. Ang sweet. Ipopost sa social media, tatawag mami, daddy, honey, sweetheart. Pag nag-away sa social media rin. Yun naman ang hindi okay. Isipin mo, nagtawagan kayo ng honey, sweetheart sa ang sweet nyo, flowers, date ninyo. Alam mo yun man, sarili ninyo, pinapost ninyo. Pero pag nag-away kayo, damay din? So parang, why? Di ba parang, kasi nga, palapo sila ng emosyon eh. Yung pa yun, kung anong nararamdaman mo, please. At tapos negative, wag na lang. Kasi nga, nakikita ng tao, yung mga kaibigan ninyo, maaaring hindi naman sila chismosa, pero concern. Di ba? Parang, nag-aaway si ganito ganoon. Okay lang ba sila? Ano nangyari kay ganito ganoon? So, yun yung ina-avoid namin na parang, social media talaga, I don't know, not for us.
Yes. Actually. Pero, parang sa akin naman, pipiliin mo lang kung ano yung dapat mong i-share. I-post. Hindi lahat, 'di ba? Kasi there are some, well, siguro may mga points na parang feeling ko kasi yun third party repellent. Kasi Oo. see? Oy. See? Yung pagkakasabi ni Gaga ng ganoon, meron kasi siyang reason. Mm-mm. But Bakit? alam mo yun, I'm not saying na, hindi, sige, go. But one, But you have to select. That's one of the reason. 'Di ba? May factor na parang totoo naman, masaya kami. O hindi namin kailangan ng ibang eksena. 'Di ba? Bag off. Yes. Huwag kang umano. Kasi alam mo, may mga thinking yung iba na ano nangyari? Bakit hindi niya hindi na sila nagpo-post ng ganito? Bakit ganito? May mga ganun eh. At meron minsan, may mga makakating utak na baka vulnerable siya ngayon, baka ganyan. May mga ganon. Kaya na tinitingnan ko yan, oo nga naman, Nay. Diba parang, parang pang-iwas, peste. Na parang wag kayong manggulo. Look Kasi for okay good. naman kami. Exactly. Naman Oo. Oo nga Pero, I'm not saying na i-post mo lahat yan. You have to choose. Parang siguro baka pwedeng once in a while, nakikita kayo together, ganyan. But, kasi merong iba talaga, Diyos po, kahit upo tayo dito, tara picture. Post mo, bilis. Diba? May mga ganun sige po. Overuse. So, naman, merong too much, merong tama lang siguro. But you need to select kung ano lang yung dapat mong i-share. Kasi nga, dahil wag mong i-deduct yung mga tao na tipong sinisilip ka lang para merong makita sa'yo, para may masabi sa'yo. Tama. Kami naman ganun din. Minsan si Jimmy pa nga yung nagsasabi sa akin na, sige, post mo, okay lang yan. Yeah. Pero kahit isa lang or dalawa, okay lang. Kumbaga siya, parang napaproud siya na meron, kahit pa paano, nakikita ng tao na okay lang yan. Kumbaga sa may pera naman, kahit pa paano may pera naman tayo, kaya naman nating lumakad ng ganyan. Parang gano'n, napaminsan na naman daw. Kasi ako celebrate, something to celebrate, Mama. Hindi talaga ako gano'n. Hindi ako yung sabihin mo, oo, nagpo-post naman ako, pero hindi yung sabihin mong talagang, yung sobrang i-declare ko pa na ganito, yung sweet-sweetan dun sa yung mga caption, mga ganun. Diba? Basta may share ko lang na kahit pa paano lumabas kami, kumain kami sa labas, o magkasama kaming magkasama kaming tatlo. Tapos minsan nga sinasabi niya, i-post mo yung kay Jayden para naman kahit pa paano makita niyo, 'di ba? Yung gano'n, napaproud siya na, 'di ba? Yeah. Napaproud siya na, sige, okay lang yan. Pero minsan naman, huwag mo i-post yan, okay na yan. Yeah, may actually. mga moments, depende sa rin naman. Sa mga, kumbaga sa mga pictures namin, sa mga ganon, sa sitwasyon namin. Minsan naman yung iba kaya ayaw niya i-post. Meron na naman daw mga kamusta. Meron na naman ibang bagay. Diba, hindi nangyayari yun di ba? Ako, nag-post na naman tayo ng ito. Tignan mo mga idea. Nakaluluwag-luwag tong si kumpare, kamusta naman? Sige akong kamusta. Diba? May pag-uusap kami nangyayari sa amin yun. Oo nga, sige, huwag natin. Okay lang bang hindi ka i-flex sa social media? Sa panahon ngayon, okay lang hindi. Bakit sa panahon ba dati hindi okay? Hindi, parang dati syempre noong kapag nasa in relationship ka, parang gusto mo para di ba? Parang isa kasing assurance din yun na parang, at least, mag-okay ako. Dahil proud sa'yo, ganon. Oo. Pero at this time, parang di na rin. Parang, kasi for your privacy. Kasi, yun nga, kung dati ipopost mo, ipoflex mo, tapos hindi naman nag-work, di ba? So, magtataka rin yung mga tao at na ba, ay, wala na sila. Uy, nasaan yung dati mong pinost? Oo. Wala kang obligasyon mag-explain sa kanila at sabihin kung ano nangyari o kwento ng mga nangyari ng mga magdetalye pa sa kung ano man yung ipopost. So, yung mga private things, sa tulad nga niya, kung may karelasyon ka o
parang sa inyo na nga lang. Kasi yun nga, sabi mo nga ni Mama M, parang andun yung sincerity eh. In between the two of you na lang yun. Parang hindi nyo na kailangang i-share sa ibang tao na, yun nga, na masaya kayo or kung ano yung mga sweet things na ginagawa niya. Siyempre, yun lang na may post natin, di ba? Pag sa social media, yung mga magaganda. Pero may mga ano din times na pag may away kayo or ano, yun, yung iba nga din, pinopost, di ba? Pero nakakalungkot lang kasi di ba, siyempre, alam na ano eh. Social media pa nakikita, no? Kumbaga na nalalaman pa ng maraming tao. Pero sa panahon ngayon, yun nga, parang hindi na okay. Although yun nga, hindi man tayo celebrity, tingin mo nga yung kay Bea at kay Dom, nalaman nila talagang. Yan, yung mga- example yan. Oo. Di ba ang mga celebrity, ang hirap-hirap ng pamumuhay nila dahil dyan sa social media. Post sila ng post. And then, ayan, nagbo-boomerang After isang boomerang sa kanila. Oo. O kaya So, tinigil na natin galing-galing, yan eh, ano? di ba? Ha? Kaya tumigil na tayo. Bana-bana tayo, di ba? Bana-bana. Siguro kaya din ganyan. Bana-bana! Sino ba Natin. nakakakilala ng bana-bana? Kaya rin siguro ganito yung thinking natin. Kasi nga, aminin natin, nagkakaedad tayo, nababago yung mga At saka na, natin sa tamad buhay. kayo mag-post. Oo nga. Yung gano'n, nababago. Kung dati, parang ang saya-saya mag-post, yung parang gusto mo naman nila na ganito ka, ganyan. Ano lahat. Noon, noong bata-bata Totoo nga, tayo. oo. Pero ngayon, Tayo eh. Ano ngayon, di ba? Ang daming gagawin kaysa mag-post. Kasi kapag may nag-comment na isa, syempre mahihiya kang hindi sagutin. Kasi nga minsan pag-comment doon sa nag-comment, tinatamad pa ako eh. Oo nga. That's why you have to select yung sino lang yung mga nasa Facebook mo. Kasi kunyari, kung Oo. tayo naman, at tipong kayo nag-comment sa akin at hindi ako nag-reply, bukas alam nyo naman na, magkabati pa rin tayo. Yun nga, hindi mamasamain. Oo. Ang issue. Pero yung pagpupost yan, yung i-flex ka ba? Tip ko lang, dun sa mga bago pa lang, yung mga bago pa lang na ano, okay yun, i-post mo. Para makita mo kung ikaw lang. Oo nga naman, tama. O yan, since yung social media na yan, parang okay, bottom line, advice namin natin social media naman talaga is, meron namang pros and cons. Sabi nga natin kanina, yung mga pros dyan, mga positive things, that's why we're posting on social media. One is, sabi ko nga, parang third party repellent yan. Once, yung mga, alam mo yun, yung parang nag-aabang na kailan mag-aaway, nag-aabang kung kailan hindi na kayo okay, correct. So, parang ano yan eh, repellent yan. Oo, hands off, bag off kayo, then we're good, ganon. But on the other hand, syempre parang sabi natin kanina, choose what we share. Kung ano lang yung kaya nating i-share, na kaya natin panindigan. Kasi hindi naman okay, hindi naman lahat natutuwa sa mga sinishare natin. Hindi lahat masaya kung masaya tayo. Diba? Yung iba masaya, pero pinupulaan tayo. So yun. So, ano lang, siguro, let's just be mindful kung ano yung dapat nating i-share. Pero pinaka gusto ko yun, third party repellent ang social media. yun. Tsaka ano yun, parang validation kung talagang free ka or hindi dun sa mga bagong nag-date pala. Or yung ano na yung latest sa'yo. Ganun yun eh. Yeah. Diba? Kasi uso naman kasi yun eh, 'di ba? Uso yun ngayon na parang yung mga lalaki na ang dami pa lang dinedate, lahat pala kayo dinedate, lahat kayo pinapakilig. Wala, lahat pala kayo pare-pareho lang. Iisa lang pala yun. So, kaya pala hindi kayo open. Oo. Since hindi pala kayo open, parang feeling mo kasi parang tahimik lang dapat, ganyan. Kaya pala hindi kaya pala dapat tahimik. Kasi lahat pala sila tahimik. Dapat tahimik pala lahat. At marami pala kayo pinapatahimik. Correct. Next point natin is, let's go to that topic na yung is it important in a relationship na yung mga naaalala natin lagi yung mga occasion? It's either lalaki or babae. Yung mga occasions, mga special occasions sa buhay natin. For example, birthday natin, for girls, Mother's Day, yung kakatapos lang na Valentine's Day, yung mga ganyang occasion, anniversary especially,
I'm not sure kung nag-celebrate pa ba kayo ng Mansari ngayon. But for some, di ba, may mga ganun na special occasion that they're still celebrating. Is that very important for us na naaalala ng partner natin? Whether yung asawa natin, boyfriend, girlfriend, ganyan. So it's important. And another thing is, gifting is that important. And yung mga surprises na na feeling natin, okay naman or hindi, o parang okay lang kahit wala, mga ganon. What's your point of view on that? Nung una, syempre pag nag-uumpisa kayo bago, for example, bago mag-asawa lang kayo, parang masasarap yung mga ganun, surprises, gifts, etc. Pero ngayon, Nakakakilig eh. parang pag matagal na kayo, tapos may anak ka na, lumalaki, yung magbabago yung ano, parang mas gugustuhin mo na, Tigal na. mag-ipon na lang tayo o kaya huwag na tayo kung ano-ano yung mga gantong pa-effect pa o gastos pa. Unahin na lang natin yung para sa bata o unahin natin yung kailangan natin sa natin, sa bahay natin. Yung ganun ba? Kasi hindi kami ganun yung sabihin mo nagbibigay ng regalo. Hindi. Hindi. Sa aming magsa 15 years namin, hindi ganun. Mas iniisip namin yung pang long term. Kung ano yung kailangan naming unahin. For example, yung pag-aaral ni Jaden, kailangan namin mag-ipon hanggang ganito. Although, syempre, minsan, maganda rin talaga yung parang may mga, kahit pa paano, di ba, masaya rin yung may marireceive kang Yung simple. pinaparamdam pa rin sa'yo na babae ka, naliligayan ka constantly. Ang family care. Oo, yung ganun. Pero kasi, Pagkakaliyad ni Grace eh, no? Akala mo, model ng shampoo. Model ng dugo. imbis na gift na lang, ako ang ginagawa ko kung halimbawa bibigyan ako ng regalo ng asawa ko. Halimbawa, bulaklak. Ba't bulaklak pa? Pera na lang. Practical eh. O kaya regaluhan mo ako ng mga bagay. Hindi, ano na lang ako ng buhok. Yung gano'n, yung sa okay, yeah. Which is good, yeah. Sa akin pa rin, pero hindi na bagay. Yung magiging masaya rin naman ako. Yung para sa akin din naman yun. Correct. Hindi na siya in kind o hindi na kung ano man. Parang dun lang, nahahappy na ako kasi binigyan pa rin niya ako importansya. Yung sa akin naman, teka, tatagal namin, hindi nga namin alam kung kailan talaga yung exact na date ng anniversary. Oo, nakakaloko nga parang before, napaka-mindful ko sa mga date. Parang, i-celebrate natin to, gano'n. Parang naging, ewan ko nga, parang sobrang laki ng difference nung sa ngayon sa dati kung ako. Kumbaga parang maano ako dyan sa mga okasyon, mga mansary, birthday, pag nakalimutan, away yan, kailangan lagi magpe-prepare. Pero parang nung naging jowa ko tong isa, parang naging iba. Hindi ako pala social media, hindi kami pala post, hindi kami pala yung bigay-bigay. Even yung anniversary, hindi namin alam kung kailan kami nag-anniversary. Basta kinakount na lang namin nung year by year. Ilang year na. Ayun, kumbaga parang, ang pinaka-point ko is, sa pagmamahal pala, hindi naman kailangan may bilang. Oo, dapat may excuses. Ha? Ano? Hindi ko get. Excuses. Hindi ko get. Ayoko sa'yo da. Sa akin, ang point ko, hindi, ngayon na pagkukumpara ko, kasi kung halimbawa, anniversary, tapos nakalimutan ng isa, tapos naghanda ng isa, nag-effort yung isa, tapos wala yung isa, away yun eh. Parang hindi katulad ngayon, kung panahon namin hindi alam kung kailan ba talaga i-declare ang naging kami, parang walang issue. Basta alam lang namin, hindi tayo nagagaguhan, tayo pa din. Mahal mo pa rin ba ako? Oo naman. Okay. So, yun. Basta ang alam namin, ganun na kami katagal. Pero pagdating sa, yung mga Valentines, yung mga birthday, somehow minsan nagbibigayan. Depende kung sinong meron. O depende sa trip. Minsan naman parang inilalabas o kaya may sumasabay sa OFW kami. Minsan, unahin namin ibigay sa pamilya kasi ipanghanda na lang. Yung mga ganun. So parang sa amin kasi, kumbaga yung mga bagay na may kinalaman sa yung on top na lang ng cherry, parang ganun, parang decoration na lang.
hindi siya necessary sa amin. Kumbaga, ang pinaka-foundation is, hindi namin kailangan lumayo ng ganun. Basta sa amin, naalala namin, mga obligasyon namin bilang magjowa is na ano noon. Okay naman. Hindi kailangan ng anniversary ng pabulaklak. Kung bigyan mo ako, okay lang. Oo naman, thank you. Pero kung hindi, okay lang naman. Di ba sa mo akong maguhin? Yun lang naman. Oh, basta Pikon? mga birthday. Okay. Now I'm getting you. Okay. Ayun, hindi, totoo naman. I mean, again, sabi ko nga, kung ang titingnan ko ay yung hindi siya, mag-aaway. Pero ang tinitingnan ko kasi is yung, ano siya, ano rin ba ako? Hindi man ako perfecto. Mayroong mga bagay din na ina-expect niya na hindi ko naman din na ibibigay. Hindi naman ako inaaway. So parang, kaya nga ganun, huwag kang masyadong maraming hanash. Alam mo yun? Kung ano na andyan, pagsaluhan nyo. Di ba? Actually, Pero na lang ko talagang nag-aanuhan na kayo na parang, hoy, dapat may binibigay ka na, iba na yun pag of mag-asawa na kayo course. talaga. Of course. Oo, pero I mean, sa relasyon kasi, parang, I think lang kaya tumatagal yung relasyon namin is hindi kami nag-expect, hindi kami Mm. nagde-demand. Let's take the day at it is. Mm-mm. Magmahala lang tayo kung kailangan natin isa't isa. Ayun, mas pero constantly, alam mo yun, magkausap kami, ganyan. Pero yung mga ganyan, misa nga, alam ba, recently, yung Valentine's, kinakantyawan na lang namin, ay naman, kikita na naman yung mga may tinda ng bulaklak. Hmm. Kikita na naman yung may mga tinda ng pa-flowers, ng balloons, ng Hmm. chocolates. Kanya-kanya na namang flex yan. Minsan nga pag binibigyan pa ng bulaklak, nauumay na eh. Kasi diba parang, cringe na. Parang sasabay, alam mo yung trend na nauumay ka na. Parang, huwag na sumabay. Bibigyan ka ng flowers, huwag na. Tinatago mo pa nga kasi nga nahihiya ka. Hindi na, sa mga bata na lang yan. Ganun. Okay na. Sige. Well, Binibigyan ka ng chance. Okay Chance mo na. yan. sa akin naman, parang importante na alalahanin. Not necessarily celebrate. Nakakuha na ng kape. Oo. Ano lang, yung Inonote ko yan. not necessarily nga na kailangan nyo mag-celebrate ng bongga, magpapaanuhan kayo ng gifts, parang ganoon. Ang sa akin lang, yung parang yun, maalala lang, kahit batiin mo lang ako, or parang okay na ako doon. Bagay. Bate. Kasi ako dati, syempre, iba pa rin yung, syempre, naalala or na kasi nga, yun nga, sabi mo parang haba ng hair, merong mga surprises at Kaya lang kasi minsan parang, this year ganito. So, parang next year mag-expect ka na naman. Ano kaya ang pasabog niya next The year, di ba? precedence na yun, no? Oo, kasi parang, syempre, tapos Hahanapin mo na eh, no? Parang hahanap-hanapin mo. Mamimihasa. dihigitan ko ano yung Yeah. ginawa. Parang di ba? Parang Sinanay ka kasi. Oo. Tapos dumating na, nakalimutan niya na, o hindi ka na ikaw lang din yung mas malungkot. Kasi parang gano'n nangyari nung una. Parang lahat na occasion, Valentine's, birthday, Christmas, may pabulaklak, di ba? Pero at the end, at the long run, nung mga huli, wala na. Parang medyo na. So, Doon ka nagtanong, happy po ba kayo? Kaya ka pala nagtanong, ma'am. Hindi ba siya happy? Wala nang tao. dapat lang pala ng bulaklak at ng Hindi ko pa na tinanong nung una, nung hindi na ako nakaka-receive. Parang gano'n. Tatay ko pang Pero yun nga, sa akin lang, importante alalahanin. Not necessarily kailangan i-celebrate mo ng bonggang-bongga. Kung kung may celebration, thank you. Pag wala, okay lang din. Sa akin, occasion, yung mga ganyan, importante yun. Kasi, yun yung parang, kasi, yun eh, Assurance. not really mag-celebrate kayo ng bongga or pinaghandaan ka ng bongga. It's the thought. Doon papasok yung matagal na natin sinasabi. It's a thought that counts. Diba? Kasi, hindi kasi sabi mo, kasi naman, diba sabi mo kanina, kasi naman i-celebrate namin ganun, ilalaan ko pa sa ganyan. Di bakit hindi ko na lang gawin sa ganito? Mga ganon. Hindi naman laging dapat meron kang inihahanda. Nasa sayo yun eh. So parang it doesn't necessarily mean na okay, bulaklak kasi uso naman, pinapadalan dapat kasi ganito, ito yung standard, dapat nagpapadala tayo ng bulaklak. Pero kasi may yung sayo kasi is parang kasi nakikita niya kung ano yung need ko. Yung ganon, observant siya.
So, yun eh. Mm. Parang it's something na, Yun yung nagpapasaya sa'yo. yes. Oo. It doesn't Mm. necessarily mean na, may bulaklak ako. Katulad nung iba, lahat kami, may mga bulaklak kami. Hindi ganon. Ang sa akin, kasi minsan, okay, nakakatuwa. Depende Siyempre, sa baba. di ba masaya? Meron. Nakakatuwa naman. Pero, Kikilig talaga eh. oo. Pero kunyari, ang ibinigay sa'yo, for example, ang binigay sa'yo, ito yung titingnan mo lagi na ano. Sabol ako, kunyari, nag-lipstick ako. Ito yung lipstick na titingnan mo lagi that time. Ito na, ito yan. Happy, ganyan-ganyan, kung ano man yan. Kasi, nakikita niya na yun yung, alam mo yun, kita niya eh. Oo, ino-observe ka niya. So, malaking bagay yon kasi parang feeling mo, ganun ka ka-importante kasi titingnan niya kung ano yung need mo. Nagpapasaya Ano sa'yo. magpapasaya sa'yo? Oo. So, parang sa akin, compare mo between me receiving flowers or dun sa, kunyari, binigyan ka lang ng, nakikita ko, ano yan eh, nakikita ko, lagi mo titingnan yung chocolate na yan eh. Kahit yung chocolate bar na maliit lang, mas gugustuhin ko yung chocolate bar kasi feeling ko, iyon yung feeling mo, pagkakilala mo sa akin, na gusto ko to. Hindi yun dahil sa binigyan mo ko ng flowers, dahil standard yan. Kailangan kitang bigyan ng flower. Kailangan kitang padalahan. Na-pressure na lang. But it's because, naintindihan mo kung ano yung kailangan ko. Gusto niya pala yung ganito eh. It's a simple thing na hindi niya gusto yan kasi ang gusto niya ito eh. Wag yan. Mga ganun ba? Yung mga simple ganun. Yun. So parang ang sinasabi mo is to acknowledge kung ano yung special occasion ngayon. Hindi naman necessarily may ibigay, parang i-highlight lang, huy, ito yung time na nag-birthday tayo, okay, nag-anniversary, na sinagot mo ako. Parang something to ano lang. It's actually celebrating you. Bilang kunyari ako, bilang partner kita. Nakita ko na, sira na pala yung ano niya. Next, ito yung bibigay ko sa kanya. Dadahilan ko yung ganitong okasyon para mabigyan ko siya ng ganito. So, not necessarily nabibigyan mo. So parang, depende sa iyo eh. Kasi nga, dahil mahal mo yung tao, dahil mahalaga sa iyo yung tao, nag-iisip ka ng ways. So sabihin natin, effort. Kung paano ngayon kasi wala kami. Or ngayon, hindi namin priority na gumastos kami. Pero, alam ko kung paano siya pasayin kasi alam ko yung need niya. Not necessarily nagagastos ako. Yung ganun ba? So parang sa'yo, ikaw, feeling ko lang kasi may mga tao naman talaga materialistic. Sa kanila talaga, hindi. Kailangan bilan mo ka ng ganito, kailangan makareceive ka ng ganyan. But for some reason, yung mga tao talaga na feeling nila, mas gusto nila na nararamdaman na importante sila, na mahalaga sila dun sa partner nila. Mas importante yon na nakikita nila kung ano yung mahalaga for you. Yun yung sa akin. Okay? Okay na tayo. Okay ka na. Okay na. Sa social media, gamit naman nila yung social media na para ipakita lang yung binigay sa kanila. Nagpapa-apekto sila sa buhay nila sa social media. Iba yung buhay nila. Parang pinangangatawanan nila na sila may ganong pamumuhay. For what? So, kailangan mo sundin yung ganong lifestyle pati sa pagre-regalo. May required brand. Pinapayaman nyo lang lalo ang mga brand. Anyway. Ang karapatan lang may magganyan, may mga pera. Pero kung ipangungutang mo, wala na. Diba? Minsan kahit naman may pera ka, kung hindi naman talagang, kumbaga, hindi naman, hindi naman necessary. Bakit mo pa, di ba? Bakit naman mo pa gagawin? Ano naman yung masasabi natin? Sa isang nonchalant partner. Ganon. Okay. So, for those who's asking, baka, parang, hindi familiar sa inyo yung nonchalant, is parang walang pake na jowa. Okay. So, ang take ko dyan sa nonchalant, I don't know if it will make sense, pero sa akin kasi, if you know the person, yung personality kasi ng tao, so alam mo kung anong segment, kung anong parte niya ang wala siyang pake, na dapat may pake siya, doon medyo magkakagulo. Pero on my case kasi, kung parang, siguro dahil hindi kami palahanap ng nung i-react, yung ganun, kung ano yung ibigay ng tao, basta ganun, okay, sige, ganito, pareho kasi kami ng intensity of how we give, how we take. So parang yung nonchalant, hindi nag-e-exist sa amin. Parang ganun. Walang space. So parang, kumbaga parang sabi nga, hindi kami nagde-demand, hindi kami nag-expect.
Pero hindi ibig sabihin na hindi kami, I mean, sa pagmamahal namin sa isa't isa, na hindi, it's not really, hindi rin boring eh. Kasi, kumbaga parang, iba lang siguro talaga yung level ng maturity namin pagdating doon sa feelings. Basta sa amin, malinaw na tayo. Ngayon, kung may mga issue na kailangan natin pag-usapan, pinag-uusapan. Tapos Mm. kung may mga kailangan mag-react, magre-react. Mm. May mga times pa nga na hindi kami pareho ng sagot na medyo parang umiinit ang tulad to sa Israel at sa Palestine. Mm. Parang, ganyan na ngayon ganyan ang mga usapan namin. Yeah. Hindi tungkol sa mga ano. Anyway, going back sa topic na nonchalant. Hindi ko siya nagiging issue kasi nga, pareho kasi kaming nasa ibang ano na, ibang level ng pag-iisip. Pero in a way, naiintindihan ko kasi syempre, pinagdaanan ko rin yan yung jowa na walang pake. Talagang nakakabuisit yun. For a person na tipong nag-e-expect at tapos yung parang yung attention mo na ando na sa kanya every time na may kailangan siya, tapos pag ikaw gusto mo ng ano, wala siyang pakialam, nakakabuisit niya. Yeah? Nakapikon. Kaya nga, nakaka so sa akin lang is parang nasa sa'yo yan. Kung okay sa'yo o hindi, aba, edi ano to, i-discuss mo sa jowa mo na ganito, na naiinis ka kapag ka ganito o pagka ganun. Baka kailangan lang na itap mo yung shoulder ng jowa mo para i-remind na, hoy, parang may kulang sa ganito. Basta pag-uusapan. Kasi Mm. parang ngayon, pag pinag-usapan mo yung nonchalant na totally walang pake, aba saglit naman, medyo hindi naman din maganda. Baka sa ibang bagay Mm. may pake siya. Doon lang sa Mm. mas meaningful. Pero doon sa mga medyo hindi naman na kailangan na totally pagtuunan ng pansin at maraming ginagawa yung tao, iha mo na. Okay na yun. Okay na yung walang pake sa totally na hindi ka na pinakailaman at all at nag-ibang bahay na, nag-ibang jowa na. Wait, So, ganun lang. iba naman Oh, yung, well, oh, oh, oh. siguro there's a thin line between being indifferent and nonchalant. Kasi di ba, syempre, Oh, parang medyo profound naman yung mm, pagiging indifferent. Kasi, di ba, pag, sabihin na natin, pag nonchalant kasi, it's something like situational. Yung on a oh, particular, ano lang, di ba, on a particular mm, occasion na naging ganun yung tao. But pag naging mm. indifferent ka na, ano na, may problema talaga kasi medyo malalim na siya na ito, hindi occasional lang. Talagang ganyan siya forever, ganyan. Oo. Teka muna, bago naman naging consider na nonchalant ang tao, may series of situation yan na masasabi mo ang tao talagang totally walang pake. 'Di ba? Kung hindi ka naman na masaya at hindi ka natutuwa doon sa ina-attitude ng tao at parang totally pumapasok na siya sa wala naman siyang pake, jowa lang siya tuod. Aba, edi ka, nasa sa iyo yan. Hindi ka naman pinipigil, edi i-address mo sa kanya. And if hindi pa rin magbago at hindi ka pa rin natutuwa, aba, it's your call. Maghiwalay na kayo. Ngayon, kung Bakit ako? hindi ikaw, Bea. Hindi sa akin lang, kung parang wag mo i-stress ang sarili mo kung yung mga bagay na hindi naman talaga importante, yung ano, hayaan mo na, i-let go mo na. Pero may mga bagay na sobrang importante at walang pake, lalo na yung tipong chat ng chat. I mean, I'm talking about dun sa bigger issue na may kinalaman na sa relasyon. Yung sensitivity over Yeah, I was being about too to ask that. sensitive. In connection Oh, to that, kasi sabi mo kasi oh, parang, yung baka pag may mga maliliit na bagay, pwede mo nang baka palampasin, ganyan. Ano yung oo. maliliit na bagay na pwedeng nating palampasin? Doon sa Oh, tipong, halimbawa, okay, issue talaga to. oh, Okay. Sige. halimbawa, teka, paano ba yun? Halimbawa, meron akong ginaji ako na tao na yun, na common friend namin, na ginaganito, yan, common friend namin. Pag hindi ko nakuha yung sagot na ine-expect ko na para sana maging ganun din ang sagot niya dahil naiinis ako, hindi ako nagagalit. Kumbaga parang, hindi ko inaano sa kanya na iugali mo rin or i-react mo rin the way I reacted. Kasi Mm-mm. magkaiba tayo eh. And besides, Mm-mm. kaibigan mo rin yun. Mm-mm. Maaring sa akin, may tusok yung ginawa ng tao, pero sa kanya Mm-mm. walang dating kasi Mm-mm. I know him from a different angle. Kaya lang ako, I know the person from a different angle. Kumbaga parang, hindi tayo magkasundo, pero hindi ibig sabihin magkaaway tayo. Kaibigan natin siya, pero ako nabuisit ako, pero siya hindi. Kumbaga ganun. Yun yung mga Mm-mm. ganun sample. Mm-mm. Pero kung halimbawa, na tipong, hoy, minura na ako nitong ganito, at wala kang pake, ayun ang issue. Kasi Yeah, binastos ka yeah. jowa mo eh. Exactly, O, exactly. yun. Yung mga ganun. Pero yung mga Mm-mm. typical na ano lang, kung kayang palagpasin, let it go. Mm. Yun.
akin naman, parang, kasi yung dati ko, di ba, LDR kami. So, parang, hindi rin sa amin, or hindi naging habit or issue sa amin, yung parang everyday magme-message, magkakamustahan, ganoon. Hindi naman considered na nonchalant, parang, andun yung parang trust Yes. namin sa isa't isa. Merong difference ang trust at resilience. Ang hirap nito kay Mama Grace may magbubumerang eh. Kaya nga. So, ngayon ko lang na-realize na parang importante din talaga. Pala. Kasi parang hindi naman sa pero ayoko din naman kasi yung kada kilos mo na parang message ka, anong ginagawa mo, nasaan ka na, yun ang nakakabuisit. sinong kasama mo, anong oras ka uuwi. Parang, we pass by that, yung pabebe face ng pagiging jowa. Ayoko din naman ng ganoon. So parang, hindi naman siguro sa walang pake or parang, yun nga, isa akin yung naging namin, parang, okay, may trust ako sa'yo kung anong gusto mong gawin or kung parang or kapag merong kang mapapaalam ka, sasabihin mo sa kanya, ganyan. So, parang, syempre, wala naman siyang choice, parang ipinapaalam mo lang sa kanya kaya pumayag siya o hindi, di ba? Hindi naman sa parang, wala siyang pakialam sa'yo or Pero, yun nga, i-inform mo lang din siya. Pero minsan, parang, okay, ganun lang, okay lang. Parang, hindi naman siguro considered as nonchalant. Pero, ikaw ba, Maria, may instances ba ni si Papa Jimmy, parang na-feel mo na, wala naman, bakit asawa ko to, kakabuisit, mga ganon? Wala naman. Lagi naman may pake. Palagi may pake. Palagi ko may pake. Hindi naman din yung sa palagi may pake. Siguro hindi lang siya... Pinipili niya, di ba? Pinipili niya kung ano yung pag-aanuhan niya ng oras niya. Oo, yun. Ganon. Hindi naman kasi kung parang kailangan may palapatol. Anuhin mo to, ganyan mo to. Hindi ganon. Walang ganon sa amin. Walang ganon. Pero di ba, Nay, kung sa'yo yan, ang dating sa'yo is parang wala namang ito, wala namang doon tayo may problema, doon natin pag-uusapan. Pero sa jowa na receiver, okay lang naman. If she doesn't look at it as being nonchalant or walang pake, then we don't have a problem. So, sesya na ang mga nagre-reklamo na walang pake ang jowa, ano ba yung na-expect mo kasi? Ano ba yung issue na Uy, napag-usapan lang natin to topic ko. Uy, topic. Hindi, gusto ko lang syempre maging feel ng mga audience natin yung pinag-uusapan. Magiging nonchalant naman kasi siguro magkakaproblema lang kung in a situation or something na kailangan may pakita naman. Alam, wala pa din? Oo, exactly. So, wala pa rin. So, yun, dun lang siguro papasok. Pero yung tipong, hindi, okay lang yan. Hindi, sige, pwede na yan. Hindi, okay lang yan. But siguro, baka meron lang personality yung tao na ganun siya kapasensyoso. Ganun siya at diba? pinipili niya kung ano yung pag-aanuhan niya ng time niya. Diba? Okay ako. Okay na. Diba? Tapos, yung naman, I'll just comment on that, yung sinabi kanina ni Grace. Kasi minsan, di ba, parang nandun naman tayo sa stage na kasi na parang hindi naman yung parang kada utot mo, text na or tawag ka or ganyan. So, hindi naman na tayo sa ganon. But, sa akin lang, hindi ko alam kung naging ganyan ako dahil sa Red Cross. Kasi, minsan, gusto ko kasi, kunyari, syempre, alam ko yung workplace. But, kapag lumipat ka ng lugar, ipaalam mo sa akin na lumipat ka ng lugar. Kasi in any case na may mangyari kung saan mang lugar doon, alam ko na wala ka doon or at least alam ko na nandun ka pala, kailangan ako mag-worry. So yun lang yun sa amin. Basta pag napalipat ka ng lugar, may ibang sitwasyon na, may significant na situation, at least ipaalam mo. So minsan, kahit naman ako, minsan nung nandiyan ako sa Pilipinas, minsan may mga nakakalimutan din ako. Pero syempre, na situation na kailangan ipaalam dun sa sa partner mo, pinapaalam ko. Kasi parang it's a matter of at least
they know kung ano nangyari sa'yo on that particular na. At least lumipat. Kasi lalo na ako that time, kasi nasa sales ako, palipat-lipat talaga ako. Diba? On turn ka lang. Iba't ibang client, ganyan. So, minsan, nakalap na ako na ganyan. Pala hindi mo pala nakakarating. Bakit? Kasi kasama pala to sa aksidente dun sa EDSA. Kasama pala ako doon, hindi niya alam. Kala niya nasa kabila na ako, 'di ba? So sa amin, parang it's more of a safety. Yung para at least alam ko lang na okay ka. Ka rin ako. Pero syempre, ayoko din naman yun yung nakakairita yung tipong, uy, kakain na ako, ikaw ba susubo ka na? Ay, nako. Yung ano yan mami, gutom na ako. Kain na tayo. Deads na me. Ako din, deads na. Mami. Ay, Teka, pero hindi. To be fair naman, saglit tayo kasi nag-uusap tayo. May mga, alam mo yun, yung edad kasi natin, nalayo naman. Kumbaga sa mga nagtatanong ngayon ng mga bata. Okay, sige. Ano natin sila? Puntahan natin yung estado ng ano nila. Sige, sa mga bata na makikinig nito, doon sa mga nonchalant na sitwasyon na meron sa mga may jowa, ang masasabi ko na lang dyan, kung halimbawa feeling mo walang pake ang jowa mo, i-address mo yung nararamdaman mo doon sa jowa mo. Na, huy, parang ito yung nangyari, parang na-feel ko lang na dapat sana may sinabi ka or may na-comment ka or sana ginawa mo to. So, this way, na i-address mo properly yung issue mo doon sa tao. Kasi mga bata pa eh. So parang ano mo yun, hindi ko guess. But I mean, since nag-uusap na tayo ng ganito, yung relasyon, ini-enjoy yan. Huwag mong hanapan kasi ng lagi kung anong malayon sa tao. Pwera na lang kung talagang kailangan may i-address ka sa tao. But again, the relationship itself, i-enjoy mo. Pero para mag-demand ka at lagi kang may hinahanap na sa kulang doon sa tao dahil nga, I don't know for what reason, hindi mo mai-enjoy ang relasyon. Baka mabuisit lang sa'yo yung jowa mo na lagi kang, uy, bakit hindi ka ganito? Bakit hindi ka ganoon? Uy, inano ko ni ganito, ba't hindi ka nag-comment? Uy, hindi mo ako pinagtanggol. Uy, ba't hindi mo ako binila? Hindi kayo matatapos ng maayos. Maaaring maghahanap yan ng iba na hindi pala hanap ng kung anong wala doon sa jowa. So, basically, ang relasyon dapat, alam mo yun, nag-get along kayo ng jowa mo. Anyway, kung bata pa naman kayo, nandiyan kayo sa stage na you have to check kung sino yung makakatuluyan nyo dahil pareho kayo na ugali. So, again, huwag mong konsumin sarili mo dahil hindi ganun ka-reactive yung jowa mo. Pili ka, again, reactive o cheater. Diba? So, yun. Hindi mo sa cheater. Mula kanina pa yung cheater na. Kasi yun naman talaga yun eh. Ang major deal breaker is kung mandoloko ang jowa mo, kahit pa yan react ng react sa'yo, kahit bili ng bulaklak, kung tarantado naman pag nakatalikod ka, doon na ako sa hindi pala react. Exactly. Hindi naman gago. It doesn't matter at all. No. Pero dyan, sa mga kabataan na yan, ngayon? Bakit ang deep nyo? Wala kaming ganyan dati, mga nonchalant na ganyan. Steady lang. Diba? Nandyan ka lang. Ganon. Oo. Bakit ang deep nyo? Pero pag, alam mo yun, parang, pag next. Gano'n naman, ang dali naman nila mag-quit and all, ganyan. So, correct. Diba? So, ang dami yung nalalaman ko ano-anong nonchalant and all, mga ganyan-ganyan pa kayo. Hindi naman namin yan in-issue before. Sa mga topic na. Jealousy. Sino yung mga jealous? Kailan yung too much na? Aba, too much na. Kapag may touching na, iba na yun. Hindi. Ano yung extent? Up to what extent na kailangan mo na acceptable yung pagsiselos? Kapag constantly ang naikukwento mo yung tao na yun na. Same. Yeah. Why? There's a reason. Oo. Masyado ka nang fond sa tao na yun. Exactly. Oo. Nag-uusapan. Oo. Ayun, medyo alerto ka na. Tapos halimbawa sa mga inuman, hindi kasi namin nag-iugali na pag common friend, sa amin kasi alam namin na alam namin ang boundaries, walang magta-touch. Wala. Upo lang, kwentuhan, tropa, ganyan. Pero pag merong naging touchy, iba yun, away yun. Ano na yan, laser,
Correct. Matalas na yan. Hindi kita iano, pero tinginan tayo. Mm-mm. So, ganun din naman siya. So, parang alam ko rin kung saan ako lulugar. Lalo pag limawa, kakanta-kanta ako. Tapos, syempre, minsan may kaduet ako. Tapos, syempre, palitan ng mic. So, parang, alam mo yun, alam mo kung... What? Mami, nila mo ba yung mic? Hindi, syempre, Diba? hindi paglipat ng kamay. Syempre, mahahawakan yung mga ganun. Oo, malaki drama ba yan? Sorry, isa ang mic eh. Ano gagawin ko? Kala ko naman yung mic kasi nabidilaan. So, ibig sabihin, halimbawa, lalo nung pag nakakainom na, di ba? Kung syempre, ang daming nangyayari sa mga inuman, lalo rito sa mga, alam mo na, mga Grace, alam mo na, OFW, pag ang mga kabayan nagsasama-sama, pag may mga alak na yan, nagiging excuse na yan para magkatarantado kung ano nung pinag-aagawa. Exactly. Diba? Kasi dito pa naman, pag nag-inuman ka, pumunta ka sa inuman, it's like you're opening yourself. Parang gano'n. Walang invitation, pero parang are willing to, parang gano'n. So, nasa iyo kung saan ka lulugar. So, anyway, going back to the topic. Pag halimbawa, ako na mismo, kumbaga parang sa akin kasi malinaw, na kahit hindi naman siya kasama or kasama, alam ko kung saan lulugar. Kasi lagi ko iniisip, kung gagawin sa akin yun, ayoko naman. So, mananatili yung sanit ko na kanta lang, walang kung ano-ano. Kahit pa mag-duet pa kami ng Endless Love ng ganyan, wala naman yan. Oo. Minsan hindi na ako nag-duet kasi mahirap. Kasi discussion eh. Alam mo, magiging issue yan. Kung ang ka-duet mo, ang kanta yung dalawa is saving, saving all my love for you. Hindi naman nag-duet yun eh. Paano kung ginuwet nyo para lang masabi na hindi na feel natin to. Meeting na no? Diba? Nag-duet lang ako pag Kung nagtitinginan na kayo pag nakanta. Hindi ako natingin. Doon lang sa screen lang. Mahirap na. Lalo na pag nakainom na. Oo, yun yung mga eksena natin. Alam mo na. Yung pala kinakanta mo. Nagiging issue. Parang, siguro naman, hindi naman tatagal lang ganito kung laging, alam mo yun, kung parang masaya, kalmado, at satisfied, di ba? Parang, you're getting what you should get, and then you're giving what you should give, then, yun, lang, smooth flowing lang. Smooth sailing pala. How about yung merong okasyon between your partner or yung friend? Did you check kapag mas pinili niyang sumama sa friends kaysa sa iyo? Pag okasyon? Ay, wala kasi, hindi dumadating kasi sa ganoon eh. Kasi pag, in any case, mainam din yung introvert. Kasi pag may mga okasyon sa iba, napakapili kapag may pinuntahan. Ngayon, kung napasabay sa okasyon, pabor, hindi namin kailangan gumastos. Hindi ba pag gano'n, minsan, pag gano'n yung sitwasyon, may problema kayong dalawang mag-asawa. Kung sa friend actually, kung sa friend siya sasama, no? Correct. Kasi sa amin din, gano'n. Kasi siya, hindi na kami dumadating dun sa point na napag-uusapan pa kung, may ganito, may ganyan. Hindi. Kasi by default, ka muna, pamilya ka muna bago friends. Kasi sa akin, isipin mo kung ano mangyayari. Hindi, sige, nasitada kasi bago pa. Sa amin kasi, sumabay sa amin na may okasyon din. Doon kami, may handa yun eh. Hindi na tayo maghanda. Hindi. Mga ganyan din naman kaming instance. Sige po na tayong ganyan. Pero, kasi, syempre, pinipili mo rin kung ano yung okasyon na pinipili diba? Talaga. Oo, pinipili mo rin. Paano kung tipong ang pupuntahan mo pala ang pinlan nyo pala birthday pala ng alam mo yun, tipong kunyari, special friend nyo palang dalawa, ganyan, versus dun sa friend mo. So, diba, parang, depende rin siguro, wini-weigh mo kung ano yung, diba, mas mabigat dun sa kailangan i-weigh mo. Pero, syempre, walang lugar, may pagpalo na ako. Walang lugar, syempre, kapag may lakad tayo, kahit pa mababaw na lakad yan, kahit pa pupunta lang kami sa park, kahit pupunta lang kami sa playground. Family, Oo, tapos may birthday na ang mga kaibigan. Malaking, sa akin, issue talaga yun. Kasi parang sa akin, family di ba? Yun, issue yun. Sa kanya maitanong
mo yan, tinan mo, o ginagi, o. Sa amin naman, Hindi pag-uusapan, kasi dumadating. Kasi nga dahil nga parang siya, Patay agad. alam niya na kasi. Alam niya na unahin niya muna unahin niya muna ang family. Ganun. Priority Sa'yo, yung Maria. sa amin, since yung mga kaibigan ko naman is kilala friends na, din. Same friends, correct. Oo. more on ganun eh. Halos lahat naman ng nagiging kaibigan ko, kakilala niya rin, kaibigan Correct. niya rin. Hindi naman mahirap sa amin yung ganun May mag-adjust. papipiliin, walang ganun. Wala naman ganun. Pinag-uusapan naman, for example, sige, attend tayo dito, pero alis na lang tayong maaga, tapos saka tayo Yes. Oo. Yeah. Para Yeah, mapagbigyan ng Oo, lahat. mamaya, oo, may correct. options kami. Ay, alam Depende mo sa... ma, sige. Sorry. Go. Hindi kasi, isa din, ito kasi, yun ang natutuwa ko sa kanya. Dahil wala siyang pinipiling lakad namin. Hindi ko siya, alam mo yun, na kinaladkad ko siya, na hindi siya sumama. Kunyari, tayo, nung nandiyan pa kami, lalabas tayo. Kahit sino pa ang kasama, di ba? Kahit alam niyang may pass ka dun sa barkada, di ba? But, okay siya. Kasi kasama ako eh. Kaya nga. Ganon. Kaya nagugol na Wala lang sa akin. O, kasama ba't nagsama sila dyan? Hindi, okay siya. Kasi parang bakit ako kami naman, yung ganon. So, wala siyang ganon. Tsaka, siya, hindi naging issue sa amin yun na, kasi merong ganon eh. Yung parang, dahil, dahil kaibigan ko kasi itong mga to, hindi siya sasama. May ganon. May gumanon kasi before. Issue, Oo, na never kong nakasama yung mga friends ko dahil ayaw niya. Dahil ayaw niya. Kung pupunta man ako doon, hindi siya sasama. Ganon. Pero kung yung tipong kami pupunta doon, hindi. Never ko siyang nakasama sa ganon. So, ganon. Pero itong isa, lahat yan, ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganyan, sasama yan. Wala siyang O, kaya nga siya yung endgame mo, di ba? Exactly. Yun lang din ang ko sa kanya. Kaya tuloy, kunyari, pag uuwi kami naman ng Bohol, siya naman, ang gagawin ko, sige, kunyari mag-invite yung mga friends niya na ganyan. Alam mo gagawin niya? Instead na lumabas sila, ini-invite niya sa bahay. Bahay na lang. Doon sila magiinuman. Doon naman ang isang na-appreciate ko sa kanya. Kasi parang, minsan na lang kami, doon iiwanan ko pa itong mga to. Minsan, alam mo yun, siguro parang na-develop na yung thinking niya na gano'n. Pero yung mga ganong bagay, simple things, pero na-appreciate ko. Yung tipong kaysa lumabas pa kami, kasi alam niya, kasi siguro nung dalaga pa ako, kaya namin lumabas before. Sumasama kami. Pero syempre, hindi na kaya ngayon. Syempre, may anak na kami. Gagawin niya, i-invite niya lang sa bahay. Doon na lang sila. Ako, aminado akong selosa ako. Hindi naman sa yung parang nagnanag ako or pinapagalitan ko siya or ganyan-ganyan. Pero selosa ako. Pero sinasabi ko sa kanya, okay na ako ng ganito. Kasi pag ako hindi nagselos, matakot ka. Sabihin, wala na akong pakialam. How does it matter? Finances. Kasi syempre, kahit na, alam mo yun, boyfriend-girlfriend, napag-usapan niya finances. Minsan nga, di ba, boyfriend-girlfriend pa lang, meron ng joint account, mga ganon. So, well, syempre kasi minsan ayaw natin na pag-usapan yan, lalo na ayaw natin na pag-aawayan pagdating sa pera. So, how do we handle that? Ako may comment ako dyan pagdating sa finances. Kasi nga, isang major reason kung bakit sobrang swerte ko is, nung wala ako, as in, siya yung nag-shopping para sa akin ng groceries ko, ulam ko, tapos may siya magbibigay pa yung para ng panggastos ko. Even, dumating pa sa point na pang rent ako, ibibigay niyan. Kumbaga parang nakikita ko naman yung payslip eh. Kumbaga parang pagdating doon napatunayan ko na hindi ako ilalaglag ng tao na to. Ganon. So, pagdating sa ganon, swerte ko lang talaga kasi hindi namin issue ang pera. Never namin naging issue ang pera. And besides, kahit nga ngayon may utang ako rito eh. Pero kumbaga parang pag sinabing utang, yun naman yun. Kumbaga parang malinaw sa amin dalawa na kapag utang. Pero pag galing sa isa at binigay, yun. Kasi kumbaga nung time naman na meron ako, ganoon din naman ako sa kanya. Looking back, sobrang swerte ko kasi nakikita ko na kahit wala na siya, konti na lang yung pupuntahan niya ako doon sa Rasheria para lang ipag-grocery,
Tapos, yung pamasahe niya na lang ititira niya para pag babalik siya, ganoon. So, yun, sobrang thankful ako na ganoon siya. Hindi naging issue sa amin ng pera, nagbibilangan. Kami naman, May puhunan! before kasi, siya talaga yung, ayoko yung Ihilang ako hahawak. Ihina talaga ako. Ayoko yung hahawak ng pera. Siya yung, noon nung una-una, bago-bago, ayokong ako yung hahawak. Humihingi lang ako sa kanya pag may kailangang bilhin, pag may kailangang bilhin sa bata. So, siya talaga yung humahawak. Siya yung nagbabudget. Kasi mas gusto kong siya. Hindi namin pinag-uusapan kasi yung pera eh. Pero nung nagka-problema kami, so ngayon ako na. Kumbaga, pero kahit ako yung humahawak ngayon, parang yung setup namin, ganun pa rin naman. Wala kaming, hindi namin ginagawang problema yan o hindi namin, ano ba, hindi namin topic yan. Parang wala kaming ganun mo. Hindi dapat Kasi, maging issue yan, ganun. pera niya, pag kailangan may bilhin, may kailangan akong bilhin, may gusto siya, nagsasabihan kami. Hindi naman pa afford na bumili nito o bumili ng ganyan, hindi muna. So pagka sabihin niya, ipon ako, bibili ako nito. Ginagawa niya. Yeah. Pag ako naman, Daddy, bibili ako ng ganito, gusto ko ng ganito. Minsan, siya pa yung nag-aano sa akin, nag-push, no? Sige, bilhin mo na, parang gano'n. Kumbaga, hindi namin talagang naging, yung usapang pera. Kasi ayaw nila. Masyadong, parang pagdating sa mga bagay na yan, sarado na yung namin sa ganyan. Kami naman, siguro nagsisimula pa lang kami, kailangan ko siya i-guide. Kasi syempre, syempre bukod sa mas mature ako, for sure. Diba? So, kailangan siya i-guide. So, yeah, kami doon. So, mas mature pa talaga. Oo. Kaya alam mo yun, nag-finish ko na magkaroon kami ng, lalo na siguro, most probably, nagpakasal kami. Pinush ko na magkaroon kami ng joint account, pero may separate account pa rin kami pareho. Joint account, kasi parang inaano ko sa kanya na, alam mo yung parang gusto ko i-practice niya rin na meron kang yung portion ng any income na papasok sa aming dalawa, nilalagay namin dun sa joint account. So, parang yun yung naging savings namin. Tapos nag-alalaan kami para dun sa insurance, yung ganyan, para hindi mabigat. So, laging ganun kami. So, yun, nung simula, ginaguide ko siya. Kasi nga dahil, syempre, para hindi yung parang, okay, sumweldo, ganyan, di labas. Aantay ka na naman ng panibagong sweldo. Para hindi ganon. So in that way, nakaipon talaga kami. Nakaipon kami noon kasi yun, medyo maganda-ganda yung naipon namin that time. Yun. So ngayon naman, dun sa mga kabataan ngayon, na kasi ngayon, di ba sabi nga natin, masyadong aggressive yung youth ngayon, lalo na yung mga nasa relationship ngayon, na feeling nila aggressive. Super aggressive. Kasi may mga ganitong kabataan na pumapasok sa negosyo, na may malaking involved na pera ang pumapasok. Ini-involve na kahit boyfriend pa lang, kahit girlfriend pa lang, meron ng ganong involvement. May money involved na. May instances nga umaabot sa demandahan eh. May umaabot sa pwede kang ipakulong or something eh, ganyan. So ngayon, parang sa akin, kung medyo boyfriend at girlfriend pa lang, at feeling mo natuwa lang kayo sa isa't isa, kasi may mga ganun eh. Di ba yung kabataan nga masyadong mapasok na feeling mo, hindi siya naman talaga eh. Pero nag-away lang ng konti tungkol sa ganito, iba, ilang linggo na hindi mag-uusap hanggang naghiwalay na. So kung feeling mo hindi kayo magtatagal ng ganito, wag muna kayo mag-involve financially. Lalo na pag boyfriend-girlfriend pa lang. Kasi mahirap eh. Mahirap talaga. So, hindi pa siguro advisable ngayon na ganun yung maging, yung pagdating sa pera. Madami na kasi ngayon eh. Yung tipong, boyfriend-girlfriend pa lang magkasosyo sa negosyo. Meron na ganun. Nag-invest
sa condo. Tapos hindi sila nagkatuluyan, nag-away. So, ibebenta nila yung condo. Hirap silang may makabili ng Hirap, di ba? Oo, May exactly. nagpunta nila ng property, Mm-mm. ganoon. Okay lang din na mag-ipon kayo, savings, ganyan. Parang Exactly. sa Savings, that's bangko, good. joint account. Oo. Mm. Pero yung bumili ka ng property at but hindi pa kayo kasal or sure, parang isa no-no. Kasi nga hindi mo alam eh. Anytime, Exactly. mahirap na. Mm-mm. Teka Kaya, muna. ayun. Knowing yung mga kabataan ngayon, ang titigas ng ulo. Tayo nga, ang titigas na ng ulo, sabihan, hindi naman tayo nakikinig. Mm. So, doon na lang ako susungkit doon sa, sige, magnegosyo kayo. Pero, during the process na nagnenegosyo kayo, kapag may nabubuong pattern na parang ang nangyayari ay may kumukuha pabor doon sa, kumpara sa kontribusyon ng isa, medyo maging alerto ka. Sige, di ka Mm. namin awatin, magnegosyo kayo bilang mahal na mahal nyo isa't isa. Sino ba naman kami para manghimasok kung gaano ba kayo ka-intense na magmahalan? And sino ba kami para sabihin na hindi kayo mag-work? Di ba? Ang Mm. ano naman namin yan. So, ang ano na lang nito is, mag-ingat ka na lang. Parang during the course of the business, oh, di ba? Kapag may nangyayari sa gitna ng relasyon ninyo at saka nasa peak kayo ng pagnenegosyo kasi hindi mo na mapapansin yan, huwag kang makakalingat na totally hindi mag-iiwan ng pag-iingat doon sa jowa mo kung sino man yan sa inyong dalawa. It's either ikaw or yung jowa mo, mag-iingat kayo. Basta, pag nagkaroon na ng pattern na naglalamang na yung isa or parang, alam mo yun, ikaw nang ikaw ang effort, tapos sa kanya parang, alam mo yun, masabi lang na, sige, jowa ko, pero ang nangyayari, nalulugi ka, tapos may financial ano na, aba, di magising ka na kasi hindi mo gugustuhin ano yan sa demandahan dahil talagang napakahirap niyan. Yung perang inipon nyo sa negosyo at pinaghirapan, aba, ibabayad nyo pa kayo sa lawyer ninyo. Nagkasira pa Mm. kayo. Mm. Di ba? So ngayon, for final, ano natin, sino na lang yung nilulook after ninyo pagdating sa relationship goals? Okay, sige, hindi na ako lalayo. Doon na ako sa magulang ko. Sige, Mm. kahit may, Actually. actually, unang-una na ang nanay ko. Kumbaga parang, ang nanay ko, kahit kamatay na niya, nag-iisang si Boy Perlas lang ang lalaki sa buhay niya. Na Correct. kahit paulit-ulit siyang saktan, na kahit na mismo nagsasabi, nanay, huwag ganyan, huwag niyo ganyan. Hindi. Kumbaga sa kanya, yun yung paniniwala niya na nabuo ang 4 na batang ito dahil sa pagmamahal ko sa tatay ko. Wow. Regardless kung niloloko ko o hindi, mahal ko siya, hindi mababago yun. So, maaaring magkaroon ako ng pakiramdam na naiinis kami, nabubisi, pero hindi, siya yun eh. Kasi hindi naman kami magiging 4 na magkakapatid kung hindi dahil sa pagmamahal na yun, na pinanindigan yun ng nanay ko, kahit pa ang tatay ko, alam mo yun, nakatalikod, hindi siya yung naging faithful, hindi. Ang nanay ko ang nanatiling nakatayo para mahalin ang tatay ko kahit nasasaktan na siya ng paulit-ulit. So, for that, I admire yung sobrang tatag ng pagmamahal niya sa tatay ko na naniniwala siya na sa kahit anong mangyari, kahit ang tatay ko ganoon, kahit hindi perfecto, mahal ko ang tatay ninyo at hindi yun magbabago hanggang sa huling hininga ko. Ano pa sasabihin namin? And I Wala thank na. you. Wala na. Congratulations. Oo, Nay. Kumbaga parang, sige, pwede namang mag-give up. Pag-hiwalay, kami nga nagsasabi, tama na, hiwalay. Hindi ganun eh. Hindi anak Mm. ganun, hindi niyo ako naiintindihan. Pag sinabi ng nanay mo na ganun, shut up na. Mm. Actually. Ako naman, bilang hindi lumaki na buo ang pamilya, di ba? Maliliit pa kami. Yeah. Hindi ako nakaranas ng buong pamilya ever since kahit nung baby pa lang ako. Baby pa ba ako? Bago pa pala ako ipanganak. Mm. Hindi na talaga sila magkasundo, nag-aaway na sila, gano'n. Hanggang sa nakalakihan ko na nakikita kong nag-aaway sila. Kumbaga, siguro ayoko na lang ma-experience Yeah. yung nangyari sa magulang Huwag na ko. maulit. Oo. So ako, hanggat kaya kong ayos kami ng asawa ko, hanggang pagtanda namin. Correct. Kasi yung nakikita ko sa FB na, kahit hindi sa FB, social media na yung matatanda na sila, pero di ba magkasama pa rin sila. Correct. Yung tipong hirap na hirap silang lumakad, makaupo, makatayo, magkahawak pa rin yung kamay. Yung mga gano'n. Yan ang goal, Nay. Parang ang sarap ng feeling. Kasi napanood ko pa yung
meron na akong isang napanood na namatay yung asawa niyang babae. Tapos yung lalaki, tinitingnan niya yung burol ng asawa niya. Yung kabaong ng asawa niya. Sabi mo, hindi mo ko iiwanan. Pero ano na ha, sobrang siguro mga 80 plus na yung matandang lalaki. Iyak siya, kinakausap niya yung asawa niya habang nakahiga dun sa ano, na parang grabe yung pagmamahal nila sa isa't isa na kahit na anong mangyari, parang hanggang sa ugod na hanggang sa malapit na silang mamatay. Ganun pareho pa rin kung ano yung bata silang nagpagmamahalan nila hanggang sa tumanda sila, hanggang sa mamatay sila. Ganun pa rin yung ano ba? Pareho pa rin yung pagmamahal na pinapakita nila sa isa't isa. Yeah. Yung init at saka yung rubdob ng pag-ibig nung bawat isa na andun pa rin, tumanda lang, no? Yun, parang ang sarap ng ganun. So, yun lang. Siguro, sana mangyari din sa amin na hanggang pagtanda namin. Kumbaga, Nanay, ako na magpa-provide ng anong t-shirt na dalawa yung couple shirt, yung I'm her, if found, please return to if found. O kaya yung together since 19. Ganoon. Yan. Yun, sana mangyari din sa amin yun kasi parang ang sarap nung ganun. Kamatayan lang makakapaghiwalay sa amin. Yeah. Sa akin naman, syempre, hindi na rin tayo lalayo pa ba? Oo. Parents ko din. So, this year, sa April, parang 52 years na sila together. So, parang, yun, nakakatuwa lang. Pero kasi syempre, hindi naman perfect din naman yung pagsasama nila. Hindi naman lagi masaya or ano. Meron din mga ups and downs, meron din mga dumanas din sila sa problema na ano. Pero yun nga, parang forgiveness, isa yun sa mga thing na nangyari na parang kung hindi dahil nag-forgive yung isa, parang wala. Hindi sila mag-stay together. So parang yun nga, kung merong mga pagkukulang naman yung isa, try to understand. At sana hindi mawala yung parang kulitan ba, na kahit na para andoon pa rin yung spark together. Kasi minsan si tatay kahit na galit na yung nanay ko, aasirin pa niya lalo eh. Yun yung way niya na para mawala yung galit niya or pacify, parang ganoon. Hindi nga sasabayan, pero yun nga, minsan pag medyo mainit talaga, di na siya kikibo. Pero much as possible, lahat ng bagay, mga problema, dinadaan niya sa biro si tatay kasi parang alam niyo naman, kilala niyo naman siya. So parang, yun, siguro in a relationship, importante pa rin yung, syempre na parang, once na mayroong pagkukulang yung isa, pupunan ng isa, give and take. Parang hindi naman na para tumatong sa hiwalayan or pag may nagkamali, forgive lang. Parang, syempre minsan mahirap or ano. So yun, understanding at saka ano pa ba? Ayun, siguro yun lang yung nakikita ko na sa kanila. Kasi ilang years na din naman akong wala dito. Pero noong time na makasama ko sila, gano'n lang. Syempre si tatay laging cool lang. Lingit lang niya. Chill lang, steady lang. Steady lang. So, ayun, para maging masaya at happy. O di syempre ako din. Ako din, nanay at tatay ko na rin. Hindi, well, sila naman talaga yung nililook up namin. Kahit kami magkakapatid, titingnan namin yun. Kasi hindi naman kami lumaki na meron kaming sweet na nanay at tatay. Siguro tayo. Hindi naman, kumbaga, pag naging sweet awkward, yung ganon. Pero silang dalawa kasi yung tipong, I'll make it short, sana. I'll make it short. Kasi sila yung tipong, kunyari, may sasabihin ako. Alam niyo naman kung gaano katapang ang tatay ko. Maano talaga, takot kami sa tatay ko, yung ganyan. Papaalam kami sa nanay ko. Magpaalam ko sa tatay mo. Papaalam ko sa tatay mo. Napaalam ko sa nanay mo. Nisip ko, kayo na ba talaga ako dapat matakot? Yung gano'n. Kumbaga sila mismong dalawa, they respect each other's opinion on things. So, it's yung kanina sinabi ko, simpleng bagay lang yun. Pero that's how they treat each other's decision. So, parang binavalue nila pareho. So, well, syempre, hindi rin naman sila gano'n na perfect na talagang lahat smooth sailing pagdating sa family namin. Hindi smooth flowing? Smooth yung sa'yo, katulad sa'yo.
ano rin sila syempre kami, bilang mga anak, witness din naman kami dyan. Yung tipong kami mag-uusap sa magkakapatid sa gilid ng ganyan. Sa sulok, bilang mga bata, mag-uusap na mag-aaway na naman ang nanay at tatay natin, mga ganyan. So kami takot na naman, hindi naman makakilos. Pero, yung times na yon na talagang tough times, lahat ng mga pinagdaanan nila, lahat ng mga na-witness namin, but still, hindi man sila gano'n ka-sweet sa isa't isa na nariringgan namin sila or nakikitaan namin ng sweetness. But still, alam namin yung intense nung love nila for each other. So, syempre sila talaga. Ayan. So, sa lahat ng mga narinig ninyo, sana may mapulot kayong mga aral. Sana meron kayong mga nakuha tips doon sa paano namin napapanatili yung pagmamahal doon sa mga karelasyon namin. And para doon sa mga may in love pa lang, huwag kayong matakot sumubok. At lagi niyong tatandaan na ang pag-ibig ay masaya lalo't isineshare sa iba. Huwag lang may kahalong iba. Iba yun. No, maraming isi-sharean. Oo. So again, salamat sa mga nakikinig at sa mga manonood. And don't forget, like and share this episode sa palagi ninyo makaka-relate sa ating istorya. And next week, let's see kung ano magiging topic natin dahil bilang birthday ni Dada by next week. Wow! Yes, birthday month ni Dada, February. So again, we thank you for staying with us and sana sa lahat ng may pag-ibig, you continue to love your loved ones and kahit hindi nyo sila romantically, mahalin nyo yung lahat ng mga tao sa paligid niyo kasi talagang kung sa pag-ibig doon magiging tama ang lahat. May trust, may love, at saka yung may respeto, then nothing will go wrong. And then sa lahat ng mga followers namin, salamat and continue to subscribe and support us. So with that, we close this episode 12 of Lilac Lounge. And again, we thank you. Love God above all. Oo nga pala. And yeah, we thank God for everything na nakaabot kami sa episode 12. Thank you sa lahat sa lumapas pa sa ating lahat. And with that, we close this episode. Good night. This is M from Dubai. Dada from New Zealand. Grace from Singapore. Ria from the Philippines. And this is the Lilac Lounge, the podcast. Good night. Bye-bye.